Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Wait lang po. Ay, ako, nagbuhol na po yung aking. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, na magbibigay syempre ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Angels, Archangels, Holy Spirit, Divines, Ancestors, Angels, Archangels, Universe, and sa mga elementals. Okay, so ang kukuhanan po natin ng reading ngayon is mga earth sign, which is Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, so titignan po natin kung ano po ba ang buhay-buhay na meron sa mga ito ngayon, sa mga earth sign. Okay, so now, syempre gusto ko po muna magpasalamat po sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Ay, ito muna pa rin. Sa mga new subscribers, yan, maraming salamat po sa inyo, sa mga new subscribers, sa mga comments po ninyo, maraming salamat po, especially po doon sa mga naka-resonate. Maraming salamat po sa inyo. And, nais ko rin po magpasalamat yung mga nagpa-reading po kanina, and sa mga nagpa-healing, nagpagamot, no, walk-in, more on walk-in po ako ngayon eh. Kaya, panalangin ko po, no, na kayo po ay magkaroon po ng tuloy na paggaling. Okay? So, sa mga mag-a-avail po ng mga oils, miracle oils, no, and sa mga makaka-resonate din po, sa mag-order din po ng mga medallions, medallions, amulets, or mga mutya, mga bracelets, yan. Nandiyan po sa description box ang aking contact details. Just text me, no, and assist po kayo ng ating admin. Okay, so sa mga gusto po magpa-schedule po, no, ng mga healing and reading, nandyan po, no. Ang ritual po kasi natin is ano po to, every Friday po yan, no. Mas maganda po talaga mag-start talaga po is every first Friday yun. Okay, so let's start. Ay, hindi pala ito, sorry, the other one pala. Ayan. Okay. So, let's start. Panginoong Diyos Ama, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, ang mga cards na ito, para po ako ay makapagbigay ng mensahe sa mga earth signs po, which is sila po yung mga Taurus, Virgo, and Capricorn. Naway may bigay po sa kanila ang kanilang mga nais marinig na mensahe para po sa ngayong buwan ng Oktubre. Naway kami po inyo patuloy na iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya ko na at anong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng mga karamdaman, at bigyan po ng positibong pag-iisip ang lahat, at pagbigay po ng malakas ng pananampalataya sa araw-araw para po sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So kukuha po tayo ng, so ngayon po is ano tayo ha, hindi, tama, dito na lang ang posisyon niya kasi matatakpan ng aking mga angel wings plus the evil eye. So dito siya. Okay, so ayun naman, nakakita nyo naman po, no, na which is dyan po ang earth sign na atin mo gagamitin ngayon. Okay, so let's start dito sa ating tarot. Dito muna. Sige na nga, dito muna. Tingnan natin kung ano po ba ang mga buhay-buhay ninyo. Kuha tayo dito. Para gusto ko muna ng ibang oracle cards. So, ano ba ang meron ngayon dito sa mga earth sign? No? Actually, sa earth sign, parang masisense ko po ngayon na parang there's a lot of changes po sa inyo ngayon, ano? Especially sa alignment, no, ng life cycle. Well, tingnan po natin kung ano po talaga ang mensahe para sa inyo. Okay,
So we have the reverse agad, no, which is the Eight of Cups. O, see? So, andito yung ano, kumbaga, yung mga fears ninyo, no, is, kumbaga, wala na. No? Talagang fears, mga stagnation, yung mga ganyan, wala na po yan. Kumbaga, andito na po tayo sa, you are moving from, parang, from takot to, bigger and better things na, no? Talagang goodbye na tayo sa mga ano yun, negativity, mga ganon, no? And what else? So malamang ito, itong mga Taurus, Virgo, and Capricorn na to is nandito sa point na alam nyo yon, parang puro kayo pagsubok nito mga nakaraan. Or to be specific is maybe month of July, August, September. Yan, mga ganyan, ano? Siguro na andyan kayo. And now is andito naman ang the Hierophant, no, which is also in reverse, na kumbaga dito kasi nagkaroon kayo sometimes, or maybe hindi naman po sa lahat, no, pero andito po yung nagkaroon po kayo ng parang lost of control, no, parang andito yung naghahanap kayo ng tipong parang mas malawak, or parang marami kayong katanungan nito mga nakaraan sa maybe sa pagkatao ninyo, mapa-physical, mental, emotional, mga ganyan, spiritual. So, nandito, parang andito rin medyo, parang, ang dami nyong, aside sa mga katanungan, ang dami nyong gustong matutunan, no? Yung mga tipong ganyan. Parang ito yung, kumbaga sa the Hierophant po kasi upright, is na andito yung, maganda yung pasok, no? Like, sa lahat ng aspeto po, no, yun nga, physical, spiritual, mental, emotional, financial, ganon. Kabaligtaran po ito nito, no, parang andito yung lahat is pumapasok yung rejection, or pumapasok dito yung unhappy situation. Nandito yung hindi maganda yung path, I mean, hindi naman sa path, pero parang andito yung hindi nyo mabalanse ang lahat ng pangyayari sa buhay nyo, or maybe talagang maraming distraction dito mga time na to sa inyo, or nito mga nakaraan, no? So, andito ngayon yung, since ang first card naman po ninyo is Eight of Cups, which is in reverse, kumbaga, still, andun pa rin naman yung confusion, no? But, andito naman yung, kumbaga, still, andito yung hinahanap nyo pa rin, or gumagawa pa rin kayo ng pamamaraan para maituwid, or para umalis kayo sa mga ganon, stagnation na yan, or stuck energies na yan, ano, andun naman yun ang lalaban kayo. Yun nga lang dito is parang marami rin po kayong iniiwasan, no, dito sa Eight of Cups na to, no? So, let's see kung ano pa. Bakit puro reverse? Ayan natin. Okay, ulit. Okay, so ito na lang. Ay, dalawa to eh. Okay, ulit. Ang dami po bagsak eh. So, tingnan po natin kung ano pa ang meron dito sa Earth sign. Parang meron kayong no, nito mga nakaraan, parang meron kayong mga medyo very deep na situation na pinagdaanan, na talagang nakipagtunggali kayo or nakipagbakbakan kayo sa mga demonic entities na to. Okay? Pero habang habang dumadaan naman yung araw, or dumadaan naman yung buwan, nagkakaroon naman ng recovery. For sure yan, nagkakaroon naman kayo ng recovery. So, andito yung sa Page of Pentacles na still, yes, nandito talaga yung manifestation na talagang, and aside sa manifestation, syempre may mga ambitions po tayo, or meron tayong mga goals, desires, no, na kailangan natin i-pursue kung ano man yun. Hindi tayo po pwedeng mag-stuck dito sa Eight of Cups na reverse na to, and also dito sa the Hierophant in reverse. So, kailangan natin mag-move forward. Kailangan po natin i-uplift, no, yung especially yung soul natin. Kailangan po natin kargahan to, or i-recharge yung energy natin ng positivity. Kasi kung hindi, wala, patuloy natin namin itong Eight of Cups na to in the Hierophant in reverse pareho. Na parang andito tayo sa nagre-rebelde tayo, no, na parang parang ayaw nyo nang harapin yung bukas ng maayos, parang ang gusto nyo lang puro sadness, grief,
challenges na malalala, yung mga ganyan, parang okay lang sa inyo na kahit parang may obstacles, mga ganon. So, dito sa Page of Pentacles is, andito na yung nanlalaban ka na. No? Kumbaga, andito yung kinontinue mo na, parang andito yung hindi pwede to. Kailangan kong labanan to. Lumaban ka. Kasi talagang alam mo sa sarili mo, pag hindi mo nilabanan to, wala po talaga mangyayari sa inyo. So, nandito ngayon yung talagang Page of Pentacles, kinontinue mo yung goals mo, yung desire mo, inakap mo, and andito yung kinontinue mo talaga yung manifestation. Kasi, pasok dito yung financial opportunity na dapat meron ka na, kaso, nagkaroon ng blockages because of these two cards, no? Na nagkaroon ka ng problema talaga, especially mentally and emotionally. Pag heart na po kasi naapektuhan dito, lahat damay. Kumbaga parang pag sumakit po ang ulo nyo, buong katawan nyo masakit. So, ganun din po dito sa atin, ano, sa nangyayari sa buhay ninyo. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is, kumbaga, kahit po mag-isa po kayo sa buhay, no, yung lumalaban dito sa kasong to, kung ano man sitwasyon nyo, kung pamilya man yan, business man yan, spiritual man yan, healer ka man, or what, no, is kailangan mo talagang, alam mo yon yung bang, i-work out, no, or parang, buong tapang mo pa rin harapin, kasi wala, lahat naman po tayo is, kahit na po, sino dito sa mundo, no, is talaga pong, papasukin itong mga pagsubok na to. Wala pong exemption to the rule. Lahat po is makaka-encounter po ng mga ganito, ng mga pagsubok, no? But, since kanina meron na po Page of Pentacles dito na talagang andito yung, parang andito na yung, kasi gusto ko to, kailangan ko i-push to, kailangan ko i-manifest to, kailangan ko i-pray to, pag-pray to, kailangan ko pag-igihan to. Andito ko sa Page of Pentacles, ang talagang pukpukan, ano? And now, we have dito sa Six of Wands, which is ngayon, di ba? So, kung, dahil nga sa Page of Pentacles na yan, na talagang may perseverance ka kasi determination as well. So, dito yung pinag-igihan mo, now, ina-earn mo ngayon itong Six of Wands, which is yung progress is nandito kasi full of confidence ka ulit. That's why, andito ngayon yung victory, no? Success sa buhay mo. And maybe, some of you is andito nagkaroon ng public recognition or acknowledgement or ano pa ba? Happiness, mga ganyan, ano? Yun lang naman ang importante doon eh. Kumbaga kailangan kasi feeling confident ka lagi. And self-assured, no? Kumbaga na, that you have reach your goals, no? Kasi kung hindi, parang, ay, ayoko na, parang nakakapagod, huwag na lang. Ay, parang hindi ko kaya. Hindi ganun, kailangan lumaban ka. Kailangan pilitin mo kung hanggang saan yung best mo. Alam mo kasi kahit na parang sa tingin mo hindi mo kaya, pero alam ni God na parang kailangan ginagawa to nitong anak kong to kasi para sa pamilya niya. Ginagawa to ng anak kong to para sa magkaroon sila ng para makatulong siya sa maraming tao. Tutulungan ko to, bubuhatin ko to. Ako na, sagot ko na to. Ganun ang gagawin ni God sa'yo. So, i-continue mo lang. Kasi, alam ni God na desire mo yan. Alam ni God na ambition mo yan. Goal mo yan. So, at may rami naman na makikinabang at hindi lang ikaw. So, aarborin ni God yan. Ako na yan, akin na yan. Tutulungan ko yung anak ko na yan. Ako na yan. Hanggang sa, eto na, papasok ka na rito sa victory. Okay? So, now, we have the Two of Cups, which is, andito yung reverse, no? Why? No, parang andito yung at times, yes, andito yung na nagkakaroon na ng success yung mga ginagawa mo, yung mga hard work mo, is andito na nagkakaroon ng success. Then all of a sudden, biglang magsuswitch. Magkakaroon itong reverse na to, which is yung Two of Cups, na parang andito yung magkakaroon ka na naman ng broken connection dito sa art mo, sa work mo, sa craft mo, or maybe kay God, no? Or maybe sa family, sa friends, sa work, mga ganyan, sa task mo, sa mission mo. So, ang kailangan mo lang talaga dito is to, kailangan syempre, if mag-focus ka, no? Even kung merong small issues pa lang na nabubuo sa inyo, kailangan nyo na po dito i-fix agad. Alamin nyo agad kung saan nanggagaling. Okay? Kung communication yan, well, bigyan mo ng time, bigyan mo ng attention, para maging maayos ulit, di ba? Kailangan po kasi natin dito is maging, kumbaga, always be a good and better person. Hindi lang po sa loob ng bahay, kundi pati na rin sa labas or sa pamilya. I mean, kahit sa mga strangers, no, kailangan po natin magpakatao. Mga tipong ganun.
Okay? So, let's see what else ba ang meron dito sa earth sign na to. Okay, so we have the King of Swords in in upright. See? So, ang kailangan nyo lang po kasi dito talaga, kung meron po tayong mga fears, no? Meron po tayong mga takot, meron tayong mga doubts, no? Is, ito actually, kasi minsan, pagkaalam nating parang nakakatakot or parang nininervous ka sa mga gagawin mo, ano na yun parang wala ka ng tiwala sa sarili. So, andun yung iiwasan mo ngayon yung mga ganun. Hindi maganda. Kailangan kasi dito, uh, hindi tayo again bibigyan ng mga pagsubok ng Panginoon kung hindi po natin to kayang harapin. Hindi po natin to kayang gamutin. Hindi po natin to kaya basahan. Hindi niyo po tayo bibigyan ng ganyang kliyente, ng ganyang pasyente kung hindi po natin kayang harapin yan or gamutin yan. 'Di ba? Kasi nandiyan po sila Sila po ang gumagawa. Katawan lang po natin na nandito sa lupa. Sila po ang kumikilos. Okay? So now, dito sa King of Swords, no, isang kailangan nyo lang po dito is well-disciplined sa sarili. No? Kasi andito yung authority sa iyo And you know all the truth. Ikaw din yung magbibigay ng katotohanan sa lahat Ikaw yung mag-spread ng katotohanan sa lahat. Ikaw yung speaker o ikaw ang messenger dito ni God na magbibigay ng kaliwanagan sa karamihan. Yung talino mo dito kailangan mong gamitin. No, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para dito sa malapit mong pamilya, kamag-anak, kapitbahay or what, kundi sa pangkalahatan. No, yun yung isa sa mga mission mo to spread the truth, no? And to expose everything. Okay, so what else? Oh my goodness, reverse na naman. Okay, so Queen of Cups in reverse. So, this is a sign that, kumbaga, you need to be more focused, on your spirituality and mental health, actually, no? Kasi parang, maybe ngayon, medyo parang bumababa, no? Or medyo nagkakaroon ka ng low energy dito sa mga spiritual and mental health na sitwasyon, So, kumbaga, ang kailangan nyo lang po dito is to ensure that you're well enough to take care of others, especially, syempre sa sarili mo din, and also to others, no? So, your emotions are, dito, kumbaga, getting the best of you, no? So, baga, nasa sayo yan, no? Nasa sayo tong, parang, yung pagkakaroon mo ng power is, nanggagaling din mismo sa'yo. I mean, yung lakas. Kumbaga, kung paano yung ano tawag doon, paano ka makisalamuha, paano ka makapag-usap, kung ano man yung moods mo, yun. Kung ano man yung moods mo that day, so, ganun din ka-power, no? Yung kakayanan na meron ka dito sa mundo ng spiritual. So, kaya kailangan talaga dito is, kumbaga, alisin mo yung, kung meron kang insecurity sa katawan, meron kang tampo, hatred, anger, no, alisin mo yan. Ang kailangan mo dito is self-care, self-love, para yung power bumalik. And yung talagang power mo dito na talagang bonggang-bongga is talagang mailabas mo at maisagawa mo na tama yung missions mo dito sa ating daigdig. And we have the Temperance. Yes. Actually, talagang Temperance is all about balance, no? So, this card, talaga, shows na, kumbaga, it symbolizes kasi na kasi diba this is an angel na nakadip yung isang paa niya sa tubig, no? Kumbaga, this is between material and the spiritual realms, no? So, kailangan po natin ng, talagang major, no? Or extreme, avoidance, no, or avoid extremes, no, in any direction na kumbaga parang alam natin na 50-50 is pwedeng sumablay, 50-50 na pwedeng maging okay. Just kaya andito si Temperance is para pag-isipan mo munang maigi bago ka pagprimera. Yung ganun, neutral ka muna, neutral. Pagka okay na yung decision mo, then doon ka na mag-start, i-premiera mo na, umandar ka na. Pero kung medyo hindi ka pa talaga decided, wag muna. Kumbaga,
Kailangan kasi dito bago ka umarangkada, no? Bago ka umalis dyan sa kinapupwesto mo or mag-step, one step, no? Parang yung angel dito sa temperance na inilulubog na yung paa. So, parang gusto niya nang humakbang. Pero andun yung iniisip niya pa kung itutuloy ko ba itong paglalakad dito sa tubig na to. Hindi kaya ako madisgrasya. So, kaya kailangan mag-isip ka munang maigi. Even your angels wants you to parang be more wise, no, sa pagdedesisyon, kasi nga minsan yun sa pagmamadali mo magdesisyon, kasi minsan ikaw pagka nagdesisyon ka ura-urada then ang pagsisisi na sa huli. Most of the time ganun ka, pero minsan okay naman, no, yung ganun. But this time parang sinasabi sa'yo ng angel dito or which is in temperance is kailangan mong mag-isip mo ng maigi bago ka, okay lang yan na parang 50-50 na nakadaw-daw yung paa mo dun sa tubig. Ganyan po kasi ang temperance So, andito yung nag-iisip ka pa rin kung didiretso mo ba o hindi. Still lang na pa rin masasabing balance kasi hindi ka pa naman talaga humakbang pa ng isa pang step Kailangan mo lang pag-isipan talaga maigi lahat ng mga desisyon mo sa buhay. No? Kung halimbawa sa paghihiling, kung meron kang gustong gawin na craft or what, pag-isipan mo muna maigi kung tama ba to, ito ba yung first step na gagawin ko, tama ba itong ilalagay ko na herbs na to, tama ba itong orasyon na gagamitin ko para dito, tama ba itong pagre-ritual ko, yung mga tipong ganun. About the family naman is, kumbaga, andito yung tama ba yung ganito, ako lagi ako nag-iisip ng hindi maganda sa person ko, sa partner ko, sa wife ko, sa husband ko, tama ba itong kutob ko na ganito ganyan, tama ba ito na iwan ko to, tama ba ito na lumabas na ako ng bahay, umalis na ako, layasan ko na sila, yung mga tipong ganun. No? So, parang balansihin mo muna, alamin mo muna, no? Yes, this is about material and spiritual talaga, na kailangan mong balansihin. Hindi yung puro material at hindi lang din puro spiritual. Kailangan yan dalawang yan is pagtagpuin mo para maging maayos din yung isip mo, puso mo, soul mo, lahat. So, ang ending niyan, pagiging positive ka. Hindi ka magkakaroon ng alam mo yon, even rejection, hindi ka distraction, wala, frustration, wala, lahat yan negative yan, lahat yan lusaw yan, basta nagkaroon ka ng balance sa pag-iisip, balance na kilos, balance na choices and decisions. Okay? So, let's see. Okay, 2 cards. Plakang! Okay, ang ganda. Ace of Pentacles and Queen of Pentacles. Bongga ka dahil. Okay, so we have the Queen of Pentacles and Ace of Pentacles. So there's a creature, comforts, practicality, financial security, manifestation again, and abundance, prosperity, new venture. So Queen of Pentacles is, this is really you, no? And the Ace of Pentacles is your person. Considering that's your person for me, or yung lifestyle mo ngayon, okay? Either that's your person or yung lifestyle mo ngayon, this is the Ace of Pentacles. Okay, so since upright po yung Queen of Pentacles nyo dito is, kumbaga, parang sinasabi dito na kailangan nyo po mas maging wiser, no? Kumbaga, ito naman kasi is represents as parang you are into or parang you are destined, no, to be wealthy, yes, no? Or para maging stable ang lahat-lahat sa'yo. Hindi lang patungkol po sa financial to, itong Queen of Pentacles na to, kundi andito yung it represents nurture, comfort, stability, even success, no? Yes, no? So, ang kailangan nyo po dito is, again, pagka mga ganito po is kasi, kumbaga, maraming success talaga ang papasok sa inyo. Prosperity. So, ang kailangan nyo po talaga dito is mag-isip ng alam mo yon, ng ikabubuti para sa lahat. Hindi lang po para sa iyo, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa pangkalahatan. Kasi, di ba, ang Queen of Pentacles, this is a sits on a decorated throne holding a golden coin while surrounded by blossoming trees and lush greenery. So, the queen is surrounded surrounded ng mga animals, no? So, ito is talagang nagre-represent din na
nurture or maalaga, no? Kumbaga, si Queen of Pentacles is nandito yung hindi lang tao ang inaalagaan, hindi lang spirit, hindi lang ano, kundi pati mga animals, kumbaga. Kumbaga lahat is talagang sa kanya importante, lahat kailangan alagaan. Parang papasok na sa science, no? Parang, alam mo yun, parang hindi lang mga, ang tawag doon, yung mga may buhay, hindi lang kahit yung mga non-living things is kailangan pangalagaan din, yung mga ganun. So, ganun ka, no? Meron ka ganung attitude or behavior, mga ganun. That's why andito yung talagang more on ano ka, kaya ka blessed, no? Because of this, because nasa yung ato Queen of Pentacles na to. So, yun lang naman ang kailangan mo dito as a Queen of Pentacles, no? Kailangan nyo lang talagang mag-ingat pa rin. Kasi, kailangan nyo rin pong iwasan din yung parang ma-misalign, no, sa buhay-buhay. Kasi pagka halimbawa masyado na po tayong nagiging parang mabait, masyado tayong nagbibigay ng comfort sa tao, naabuso na po tayo. So, kailangan po balance pa rin po. Since nandito po yung temperance din sa inyo kanina. Kailangan po yan. No? Huwag po din tayo basta pahataw-hataw. Huwag din po tayo basta tiwala. Okay? So, we have the Ace of Pentacles here, which is the manifestation, abundance, prosperity, and venture. So, yun na po yun. Kumbaga, nasa inyo na po ito eh. Ito na po yung linya nyo, no? Na talagang, yes, this is a confirmation. This is for the earth sign, ano? The Ace of Pentacles na this is your destiny, no? Destiny. This is your destiny talaga to reach or to achieve this abundance, prosperity, good health, sa lahat, no? Ang kailangan nyo lang po talaga dito is syempre always be thankful and grateful dahil si God naman po talaga ang may gusto nito na gawin, na ibigay ito sa iyo. Kasi yun nga sinasabi ko, kung ano man po yung mga ibinigay sa inyong task ni God secretly or hindi nyo man alam na kayo po is under the test, no, ni God, pero naisakatuparan nyo po yun nang mas higit pa sa inaakala ni God na parang andito yung, ay hindi, baka hindi magawa ng anak ko to kakayanin niya kaya to. Pero andito yung pinaglabanan mo, binigyan mo pa siya ng bonus. Kaya kumbaga dito si God tuwang-tuwa sa'yo. Kaya kumbaga talagang, yun ding dapat na reward mo is sinobrahan din niya. Okay? So, and deserve mo naman to actually. So, just ano lang, kumbaga, be thankful and grateful lagi. Yun nga ko masinasabi sa inyo na mapamaliit, mapamalaki is kailangan po natin magpasalamat. Okay, so what else? Kuha tayo ng ibang card. Tapos kuha tayo ng angel number mamaya. Angel numbers. Sa mga nakakakita po dyan, especially po ng 1111, 111, no? Okay, so we have Queen of Pentacles, Queen of Cups pala, sorry. So, Queen of Cups, no? Diba? Okay, so since nandito yung nagkaroon ka talaga ng mga fear, change, no? Or andito yung parang, andito ka sa point na nagkaroon ka ng stagnation. So, na-overcome mo yan. Why? It's because of the Queen of Cups, which is andito yung i-surrender mo lahat yan. Kasi I saw Mother Mary here, Mama Mary here, na nag-guide sa'yo. So, andito yung nawala yung mga fears mo, nawala yung takot mo, nawala yung kaaligagaan mo, pagiging lutang mo, it's because of Mama Mary. Because andito yung for sure, talagang iniyakan mo siya, humingi ka talaga ng tulong, pag-aalaga sa kanya, nasamahan ka sa labang to. That's why andyan si Mama Mary na hindi ka pinabayaan at in-embrace ka and kinonfort ka para malagpasan mo tong pagsubok na to. And napagtagumpayan mo yan. Okay? Okay, so what about here? Queen of Cups in reverse. O, see? So, andito man yung parang nagkaroon ka ng mga konting insecurity, konting fears, konting, again, yung mga tipong ang dami mong questions, and ang tingin mo parang nireject ka, or parang andito yung hindi ka pinapansin, or na-appreciate ng maraming tao. No. We have the Chariot here, which is talagang andito yung this time, no, or this month of October onwards, no, or maybe hanggang end of this year, is andito yung for the winning ka.
for the win ka. No, na ikaw is talagang maraming makakakilala sa'yo. Grabe. Grabe yung ibibigay sa yung energy dito ng mga tao. Na talagang love na love ka nila. Pararamdam nila sila yung pagtanggap sa'yo, pagmamahal sa'yo, at pasasalamat nila sa'yo. Okay? And we also have the High Priestess. See? This is one of your desire eh. No? Dito sa atin, sa Page of Pentacles, this is one of your ambitions. No? And dito ka rin makakakuha ng financial opportunity. No? Or financial support. No? Maybe. No? For some of you, if you are a crystal ball or a healer, or fortune teller, mga ganyan, tarot reader, no? So, dito, no, is, this is one of your ways, no, para makakuha ka and makilala ka rin. Kasi nandito yung the Chariot, no, which is nandito yung success, triumph, no. So, andito yung makikilala ka sa pamamagitan nito. Maybe some of you are tarot readers already, or maybe meron kayong gustong gawin, or gusto nyo mag-start sa tarot reader. So, ito na yan. Okay, so dito ka mag-start. I mean, dito ka makikilala at dito ka rin kikita ng bonggang-bongga. Okay. Oops, talagang hindi nagpaawa. Okay, so we have the Temperance again. So, yan. So, kung nga dito talaga yung moderation, and patience mo isang dito, at talaga mababalanse mo ang lahat, no? No doubt, no? Na talagang dito sa pagiging tarot reader mo, or a fortune teller mo, psychic, medium, or whatsoever, no, na kumbaga, dito yung talaga magkakaroon ka ng overflowing abundance or fortune na darating sa'yo. Now, that's a confirmation. Okay, so for the last card, Knight of Swords. Okay, so at times talaga makaka-experience po tayo ng medyo hindi naman po lahat talaga, no? Talaga hindi naman po talaga sa lahat ng oras dito yung talaga nasa ups tayo. May downs din po tayo. No? Ibig sabihin, kumbaga, andito minsan may makaka-encounter tayo ng mga hardships, mga ganyan. But, ito is mga temporary lang. So, keep on fighting, keep on praying, na malagpasan po natin yung mga yan, and always ask guidance from God, from your angels, from the universe, na maayos po natin to, or malagpasan po natin to ng sa magaan, no, yung walang pressure, mga ganyan, no, para kumbaga maging diretso ulit yung natin. Continuous din po yung pag-move forward natin sa buhay, na hindi po tayo maliligaw, no? Okay, so let's ask some messages from your angels by numbers. Tcharam! Okay, so we have 1, 4, 3. Preparation. So life is filled, angel whisper. Okay. Okay, so this is life is filled with phases. The whisper is telling you to prepare for the unexpected, allowed to change, pass through with a sense of peace. Financial and creative changes are upon you. Diba? Yan yung sinasabi niya. No, 1, 4, 3, which is preparation. So, antay-antay ka lang, ha? Kasi talagang, kumbaga, kailangan mo talaga mag-prepare na ngayon kasi talagang there's an expected change, no? And hayaan mo maiba, hayaan mo mabago, no, ang mga ganitong pangyayari sa'yo. Actually, this is isa sa mga minamanifest mo na sa pamamagitan nito, especially pagdating po sa financial stability, is dito magkakaroon ka ng peace of mind, no? Kasi, syempre po, dito po sa mundo natin, talaga pong kailangan natin ng salapi. Pagka walang salapi, mainit ang ulo. Kasi walang kakainin, walang pambiling ganito, ganyan. No? So, affirmation mo dito is, my dreams and desires are coming to fruition, bringing change that I welcome with an open heart and mind. Yes. So, ganun yung affirmation ninyo, no? So, kumbaga, you're coming into fruition na. So, andito yung lots of abundance, prosperity, good health, good fortune, luck, yan, ano mo lahat yan. I-claim mo lahat yan. Okay? So, prepare, be prepared. And we have the 7, 7. Wow! And 1, 2, 3. Wow, vision niya. Okay, so, this is alignment, no? 7, 7, 7. Wow, congrats.
Sino kaya sa inyo ito nakakakita ng 7-7? Bihira pong 7-7-7 kasi wala po sa clock niyan. No? So, now is, your progress is recognized. O, diba? It's already recognized by the universe, by God. No? Yung progress mo. And, alignment is here. It is within your reach. The whisper is reminding you to stay the course and feel source working through you. Your gifts are being recognized. O, diba? So, andito na yung, maybe as a psychic medium, tarot reader, fortune teller, no? Or maybe pwede rin sa mga healers po to, spiritual healers, divine healers, no? Na nandito ka sa alignment. Okay? Nandito ka na sa alignment. And talagang yung mga gifts na binigay sa'yo ni God sa'yo, binigay sa'yo ni God, isa dito yung nare-recognize na. Kaya talagang magiging well-known ka globally. And we have the 1, 2, 3 vision. So, dito is, yung 1, 2, 3, nakakita po kayo ng 1, 2, 3, that's about the vision. Ano? So, your path will not look identical to anyone else. That is what makes you unique. So, unique ka talaga. Kasi, you see that you have this vision set. So, remember that as you stay the path that feels connected, the path will continue to lead you to alignment. Let your vision be as different as you are. That's true. Okay? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is, kumbaga, always remember that you have this uniqueness, no, in spiritual realm. Na talagang, sa mga healers po, hindi po tayo pare-pareho ng kakayanan. Okay? Kaya wag po kayo mainggit. Wag na pong hangarin na itong healer na to, pero ba't ako wala? Iba-iba po tayo. Yung siya, meron nun, at ikaw wala. Yung sa'yo naman, siya naman ang wala. Yung ganun, no? So, pare-pareho po tayong powerful, no? Pero iba-iba po tayo ng kakayanan. So, wag po tayong magsilipan. Instead, or parang ang kailangan po natin gawin dito is magtulungan, no? Magtulungan po tayo. Kung may problema siya sa ganito, din tulungan mo po siya ng gano'n. Kung ako naman may problema, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, no? Sa alam niyo po may mga kakayanan din. Kung handa po silang tumulong, no? Ganun lang po 'yon. Okay? So, that's your reading for the earth sign. And I hope na sa mga naka-resonate, no? Please click the subscribe button and click the notification, the like and share and notification bell para pa-update kayo lagi sa ating readings. And, pakiclick din po, I mean, sa mga naka-resonate, gusto pong magpa-reading, magpa-healing, andyan na po sa description box ang aking contact details para po magpa-skip kayo ng schedule. Okay? So, bow your heads para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. And nasusunod po natin is, I think, air sign. Tingnan natin kung ano ang reading po naman sa air sign. No? Mamaya. And sunod-sunod na po yan. Okay? So, bye-bye and God bless us all and love, peace, and hope. Bye!